Pinakamalaking kasalanan, sabi na Allah sa Quran, is a shirk. Yung masamba sa Diyos, ang samba sa mga rebulto. Na yung mga tao yan, na mali yung ginawa na sa mundo na yun, na yung marami na tao na ginawa nila yung rebulto sa kamay nila, tapos magsamba sa rebulto. Bakit ganun yan? Dapat yung rebulto, yung ginawa ng tao, bakit nang samba ito na yun? Dapat samba mo yung likha sa'yo. Huwag na sambahin na ikaw likha. Yung rebulto, ikaw likha lang. Likha ng kamay mo. Dapat sambahin yung tao, sambahin ng tao, dapat yung ng tagapaglikha, yung likha sa'yo. So mali yung ginawa na yung tao na may gawa ng rebulto or bibili ng rebulto. Halimbawa, bibili ng rebulto, 500 pesos. Tapos, dadalhin siya sa bahay na yun, tapos hingi siya ng 5 million. Bakit ganun ba yun? Nabili mo yung rebulto 500 pesos, yung halaga ng rebulto, yung halaga na yung nasabi nila ng Diyos mo, 500 pesos lang, tapos mahingi ka ng 5 million, 500 million. Bakit ganun yan na yung isang gawa ng rebulto sa kahoy, sa alikabok, sa semento, tapos hingi mo tulong sa ganyan? Nakala mo ito may blessing? Hindi tama. Yan ang malaki na malaking kasalanan sa Biblia at sa Quran. Yan na ginawa ni mga tao ni panahon ni Prophet Abraham na ginawa sila rebulto. Ano ginawa ni Prophet Abraham? Durugin niya lahat ng rebulto. Ayaw niya nasamba yung mga tao sa rebulto. Tapos sambahin natin yung tagapaglikha, yung Allah, yung tagapaglikha. Dakila siya, unlimited siya, infinite siya. Hindi siya parang tao, hindi siya parang langit, lupa, hindi siya parang araw, buwan, wala. Wala siyang katulad. Unlimited, infinite siya. Tapos na yun yung tao, halik-halik na yung mga rebulto, kala nila ito yung natulong sa kanila. Kahit sa taxi driver, nalagay nila yung rebulto sa harap. Kala mo, sabi sa tanong mo, bakit lagay mo ito yung idol mo? Sabi niya, ito tulong sa akin. Paano yung tulong sa iyo na ikaw lagay mo yung dikit sa ilalim niya para hindi siya ulog? Di ba? Lagay nila yung dikit dun sa rebulto para hindi siya ulog yung rebulto dun sa taxi. Yung tao yan, na lagyan ng rebulto yung sa taxi, tapos lagyan niya yung mighty van para hindi siya yung tapos kala niya ito tulong sa kanya sa taxi. Subhanallah. Saan ba yung isip ng tao na tao malaking bagay, isang tao, yan na pinakamalaking dakila na pinakadakilang likha ng Diyos. Yun yung ano ginawa sa India, palimbawa sa India. Yung Diyos nila si Ram, tao. Si Ashok, tao. Si Arjun, tao. Tapos meron pa sila ng yung Diyos na hunggoy. Meron sila na Diyos na baka, meron sila Diyos na as. Hindi tama. Katulad yung mga rebulto dito sa Pilipinas, meron na rebulto ng San Lazaro kasama yung aso. Kung luhot ka sa San Lazaro, luhot ka rin yung aso. Katulad yung may rebulto ng San Pedro, kung luhot ka sa San Pedro, luhot ka rin ng manok. Bakit yung kailangan ng isang tao na samba sa isang tao? Yung San Pedro, San Lazaro, si Jesus Christ, lahat sila tao. Si Mary, hindi siya nanay ni Diyos. Hail Mary, Mother of Diyos, Mother of God. No. Si Mary, hindi siya, she is not the Mother of God. She is Mother of Jesus Christ. Si Jesus Christ, isang tao sa Middle East, Arabo. Tao siya. Likha ng Diyos galing sa nanay. Katulad si Adam, unang tao, walang tatay, walang nanay. Si Jesus meron nanay, walang tatay. Likha ng Diyos. Miracle yon. Okay. So Jesus Christ, isang mabait na tao, propeta, anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos. Tao lang siya. Si Espiritu, siyang isang anghel. Siya yung papunta kay Maria, katawan tao, dala siya na utos ng Diyos yung salita, maging buntis siya kahit wala pa siya asawa. Yan nang paliwanag ito na si Espiritu, anghel, si Jesus, tao, si Diyos, hindi siya ama, siyang tagapaglikha. Siyang likha na yung malaking universe. Okay? So samba tayo kay Diyos, hindi samba sa mga iba-ibang maliban kay Diyos. Yan na malaking kasalanan. Kaya sabi ng Diyos sa Biblia, huwag na kayo sambahin maliban sa akin. At pangalawa, huwag na sambahin sa mga rebulto. Okay? At bawal na sambahin ng rebulto. At bawal na papatayin ng tao. Katulad yung sa labas ng Catholic Church, yung benta ng paglaglag, yung mag-abortion, kamos abortion, yan napatay ng tao. Malaking kasalanan. At bawal din kain ng baboy sa Biblia. Sabi ng Diyos, huwag na kayo kain karne ng baboy, ito ay marumi. Kumakain ng lahat ng mga tao na, marami tao na baboy. Bawal ito baboy. Baboy maraming sakit, kaya binawal ng Diyos yung baboy.
Kaya sabi ng Diyos sa Leviticus, Deuteronomy, Numbers, huwag na kayo kain karne ng baboy, ito'y marumi. So dapat basa kayo ng libro, yung Biblia, kahit Quran, kahit ano man, hanap niyo ng katotohanan doon. Huwag na sumunod sa mga tao na maligaw sa iyo. Magbasa ka na lang, mag-research ka na lang. Kaya sabi din sa Biblia, seek the truth and truth will set you free. Read your Bible, read the Quran, and find out the truth that there is only one God, you should worship that God, and not to worship the idols, and not to do evil to the people. Gagawin na mabuti sa tao at hindi gagawin ng masama sa tao. So may Allah guide us, may Allah forgive us.